pala, hello sa inyo mga ka-ATM squad. Nandito muli ang inyong backstage ex-senadora, Mark Oliveros. At ngayon, nandito tayo sa media conference ng The Voice Kids na kung saan mga bata naman ang bibida. On Sunday, September 15, abangan nyo yan mga ate. Nakita nyo, ang dami nating mga internal press na mga kasama ngayon dito sa loob dahil ito ay isa sa pinaka-inaabangan na pagbabalik sa TV industry, ang The Voice Kids. At ngayon, alam nyo ba mga ate, ang inuupuan ko, ang upuan ng walang iba, Coach Estel! Yes, marami pa kayong mga dapat na abangan. Malay nyo, ma-interview natin ang mga coaches ng The Voice Kids, di ba? So, abangan nyo yan. Puso Primetime King, Mr. Ding Dong Dantes. International singer, dancer, and host. Let's welcome Mr. Billy Crawford. Asia's Limitless Star. Let's welcome Miss Julie Ann San Jose. Also well-loved P-pop boy group, SB19. Let's welcome Stell. As SB19's leader, main songwriter, and producer, Pablo! Kung paano ako maghahanda sa paparating na blinds, hindi ko talaga alam. I guess yun talaga yung isang bahagi ng show na alam natin kailangan mangyari. Pero the best that we can do is just really comfort them and assure them that this is not the end, diba, of their dreams. Actually, I've been saying this all the time. Pero ang hinahanap ko kasi usually yung someone who, you know, who's versatile, who can do a lot of things, someone na pwede mong turuan ng kahit anong bagay at pwede mong kasama sa pag-explore ng mga bagay-bagay. And ako this time siguro ang hinahanap ko yung talagang, kasi pag bata, di ba, charming sila, di ba? Siguro yun yung hinahanap ko talaga. And yung may connection, hindi lang sa akin, pero sa mga manonood. Siguro alam naman ng halos karamihan na nagsimula naman ako dito sa GMA when I was 4 years old. Dito ako na-discover sa kabila pang studio. And kung i-compare ko yung childhood work ethics namin before, it has completely changed now. Kasi now, alam naman natin dito sa Pilipinas, tayo isa sa pinakamagagaling na mga awit pero magaling din mangopya ng mga ibang artists abroad. Pero now, we are actually making a name. For example, SB19 and other groups and other artists as well has made it elsewhere. Kaya yung way of trying to get it elsewhere kaysa dito lang sa bansa natin, it's more possible now. Kaya yung opportunities it's so open and nakakataba ng puso, especially seeing all these kids na who are absolutely amazing kahit papaano. We've witnessed it din sa generations, The Voice, wala pa si Pablo nun. We've witnessed kids din there. And we witnessed defeat, we witnessed triumph. Lahat kasi it's a roller coaster ride. Kaya yung work ethic, yung mga natutunan namin bilang kung paano kami mag-survive ika nga sa industriyang to, because it becomes pretty cruel kahit anong edad. It becomes very, very fragile. Kaya itong mga bata, you know, sana they become an inspiration to a lot of people sa manunood ng programang to. Hindi lang dahil nagsimula kami, bata pa kami. Kasi no matter what age, you can start anything, di ba? Kasi pangarap to ng tao. It's just such a beautiful thing to see innocent children having their dreams and fulfilling their dreams. Even makatapak lang sila dito sa entablado without knowing kung papasa sila sa next round or not. Just the experience pa lang
it's a lifetime core memory. Super happy rin kami na marami ding mga ganitong klaseng programa na tumutulong and mas pinapatatag pa yung pangarap ng isang bata na may nakasuporta sa iyo, naniniwala kami sa iyo, and very welcome kayo to join any competition basta naniniwala ka sa sarili mo at alam mo meron kang talento at bagay na bagay ka dito. So, The Voice Kids is very, for me, blessing din, not only for me but also to all the talents na handang sumabak dito sa blind audition kasama ang kanilang supportive parents. Kaya naman po, ayun, super happy na naging part kami nito dahil magiging bahagi rin kami ng buhay ng mga bata na nangangarap katulad namin before. Honestly, ako po kasi wala akong masyadong experience nung kabataan ko po. Pero ang alam ko lang, mahilig po talaga ako umawi. Tapos every time po siguro na nakakita ko ng child na kumakanta, sobrang nai-inspire ko. Kasi doon din po kami nagsimula, lalo na po ni Miss Tel. We're fairly new sa industry pero we also had our share of challenges. Talagang merong point na talagang mag-give up ka. Pero back then, nung nagte-training kami, ang nasa isip lang namin nun, gusto namin mag-training araw-araw, gusto namin umawit, gusto namin ma-experience, makapag-perform sa malalaking stage. Ganun din po yung mga kids. Parang sobrang puro ng intention nila. Ginagawa nila yung bagay kasi yun nga po, yun yung pangarap nila, yun yung parang gusto nilang gawin sa buhay, yung umawit, or even just to entertain people. Every time na nakikita ko sila, parang kapag napanghihinaan ako ng loob, naaalala ko yung nag-uumpisa pa lang yung SB19 kami ni Nestor. And through that, na-motivate ako, na-inspire ako. So, this kind of platform, The Voice Kids, sobrang blessing po siya sa akin kasi parang nare-relive ko yung feeling nang nagsisimula pa lang kami ng SB19. Kaya sobrang excited na ako ma-meet yung mga bata. I'll be there by Jackson 5. Ako habang may buhay. My way! When I was your mother during Mars. Fly me to the moon. Ako si Coach Pablo yung pipiliin. Ba't ako nagtaas na kami? Si Coach Pablo yung pipiliin ko. Kasi well as a kid kasi very very curious ako tsaka very technical. So I guess mas matutulungan ako ni Coach Pablo. Sana nga. Salamat Ako po si Coach Billy. Kasi naka-work ko na yung dalawa. So si Kuya Billy hindi pa. Ako, pipiliin ko naman si kami sa group mo during that time, talagang marami kaming moments na gano'n. Kahit na mayroong mga problema, nahihibapan mo yung passion mo, yung saya. Kasi nakikita mo, sama-sama po kayo, isa yung pangarap. Kasi yung time po talaga na nag-start. Wala pa talaga kami idea sa kung ano po yung kakahantungan ng ginagawa namin. Kasi ang una-una lang po pumasok sa isip namin. Kaya kami nandun, ay kumita ng pera at makatulong sa mga pamilya namin. Composer at singer. Composer. Pagulan at pagkataan. Pagtatag. Crush mo artista. Sino? Keanu Reeves. Josh, rapper, singer. Crush mo artista. Sino? Stel, bibili ka harap. Bibili ko. Sama-sama o kanya-kanya? Sama-sama. Pilyo romantiko. Doon tayo sa pilyo. Papatong de Derma. Di din pa. Crush mo artista. Sino? Crush mo artista ngayon? Siguro, ako na lang. Stay pa rin sa Maris. Okay. Bisda Korean. Mestizo Moreno. Bakery mahaba. Mahaba. Crush mo artista. Sino? So far, ito lang. Justin, bunso o kuya? Bunso. Pretty face, beautiful skin.
Crush mong artista, sino? Sir Sherwood. Sino ang pinakamayaman? Sino ang pinaka-corny? Sino ang pinaka-tope? Sino ang pinaka-huli? Huli ng polis! Sino ang pinaka-marupok? Sino ang pinaka-kulikot? Josh! Sino ang pinaka-gastador? Sino ang pinaka-mabilis magtakbo? Ako na lang Sino ang pinakamabilis maguto? Si Josh! Sino ang pinakamabilis mapalo? Hindi, masakit tuhod niya. Ikaw yung masakit tuhod. Guilty or not guilty? Umiyak sa pelikula. Guilty! Guilty or not guilty? Nag-perform ng kuya. Guilty! Guilty or not guilty? Nalasing ng isang bote ng beer. Guilty! Guilty or not guilty? Napuyat sa K-drama. Guilty! Guilty or not guilty? Tumaya sa loto. Guilty! Bati po namin yung dati. Bati po namin yung dati. Talaga? Sa Pagyayates, di ba? Kung may bibigyan kayo ng sapatos sa amin, bakit hindi ako? Ano ba yun? Oh, bakit? Tito Boy, payag ka ba mag-wig sa isang interview mo? Tito Boy, pag kinuha ba sa'yo ang pangalan mo na Tito Boy, ano ang ipapalit mo sa Tito Boy? Tito Boy, nagsashampoo ka ba? It always amazes us how he's so, kumbaga, Articulate. Yeah, articulate pagdating sa mga interviews and very aware din siya sa kung ano yung dapat niyang itanong and not itanong sa amin. And grabe din yung respect niya. That's why we really respect him as a human being and as a celebrity too. So, grabe. Wala kami masabi. And it makes you feel very comfortable. Make sure niya na okay lang sa atin. Yung mga bagay na